cup of glutinous rice. So, hugasan natin po at meron tayong gagawing special na kakanin about this. So, hugasan muna natin itong bigas hanggang sa maging malinis ng ating rice. Kailangan natin hugasan ito ng hugasan hanggang sa yung water na ay maging clear. Guys, okay na to. Nahugasan na natin ng maayos itong ating glutinous rice. Since itong glutinous rice natin is 3.5 cup, lalagyan din natin siya ng water na 3.5 cup. Guys, meron na tayong 3.5 cup of water. Ilalagay natin dito sa ating glutinous rice at ating itong pupulutan. Lutuin natin siya sa rice cooker. Okay, so ito na yung ating dito malagkit kanina. So ito na siya. So next to this, gagawa na tayo ng kanyang sauce. Tayo ng ating pampalasang sauce sa ating malagkit na nilutong bigas. 350 ml na gata. Ganyan sugar. Yung sugar, depende sa na lang kung ano ang inyong panglasahan. Yung kung gusto nyo ng more na matamis, you can add more sugar. Otherwise, konting sugar lang siya. Hahaluin natin ito hanggang sa matunaw ang ating asukal. Lagyan natin siya ng konting asin para mabalance yung lasa. Tumalab ng konti yung sugar. Konting asin lang para mabalance yung lasa ng ating gagawin pampalasa sa ating glutinous rice. Haluin lang natin ito hanggang mag-melt na yung sugar. And we will bring this into boil. Lagyan din natin siya ng pandan. Yan. Konting pandan lang. Konti lang naman na pandan. So, hintayin lang natin itong kumulo para ilagay natin dito yung ating sinaing na glutinous rice. Lagyan po lang po natin ng medium low fire. Low fire lang natin ito. Ang purpose talaga ng ating pandan dito is para mabango siya. So, ayan. Nangangamoy na siya. Mabango na yung
ating gagawing pampalasa sa ating malagkit. Amoy na yung pandan. Kunti pa, hindi pa siya kumukulo. Kumukulo na siya guys, kunti pa. Kunting kulo pa. Guys, since kumukulo na, ilagay na natin yung ating glutinous cooked rice. Guys, nailagay na natin lahat yung ating glutinous rice. So, hahaluin natin ito para mag-balance siya. Is nahalo na natin siya ng maayos. Tatakpan po natin ito ng 10 minutes and ililid po natin ito sa apoy ng 10 minutes. So, cover muna natin siya. Balikan natin siya ng 10 minutes. Ang ating gagawin ay ang ating sauce na ilalagay na pampalasa sa ating glutinous rice. So, I put 200 ml coconut milk. Ayan. Ko rin to ng pinch of salt. So, konti pa na salt. Ang ginagamit ko is pink salt. Yan. Let's bring this into boil. Ayan. Is kumukulo na rin itong ating pang-topping sa ating ginagawang kanin. Ayan. Hayaan lang natin itong kumulo para maluto yung ating coconut milk. Ayan guys, kulong-kulo na yung ating sauce. So, ilalagay na natin yung ating cornstarch. Isang kutsaritang cornstarch lang yan. Yes. So, malalaputin lang natin ng konti. And ready na yung ating sauce. Off na natin yung fire. So, ready na yung ating sauce. Kaya ilalagay natin siya sa ating lagayan na maliit para pagka pinalot natin yung ating sticky rice is isasama na rin natin tong ating sauce. Ayaw ko kasing i-mix
kaagad-agad yung sauce sa ating sticky rice. Kasi baka mapanis. So, I choose na ilagay siya sa isang ganito kaliit na lagayan. And then, tatakpan natin siya and isasama natin sa pagbabalot ng ating sticky rice. So, isasalin na natin to sa bawat lagayan. I think 1 to 2 tablespoon bawat isang lagayan. So, hindi masyadong marami, hindi masyadong konti. Kumbaga, yung amount na ating sauce, tama lang sa ating ilalagay na amount din ng ating sticky rice sa bawat container na ating gagawin. So, yan guys, nalagyan ko na lahat ng ating maliliit na container for the sauce. So, ihahanda naman natin ay ang ating sticky rice na mailagay sa bawat container na inihanda natin para mabalot natin ito. Guys, I think luto na to. In na siya. So, tingnan na natin. So, ayan, ready na nga siya. Let's check it. Yes. Masyado na siyang soft. Ayan. Sticky na po yung ating rice. So, ready na itong hanguin. So, ayan guys. Nice. Isasali na natin ito sa ating bowl para palamigin natin ng konti. Ayan. So, ready na yung bowl natin para ilipat itong ating sticky rice dito at lumamig. Kasi mas okay na balutin na malamig kaysa para hindi siya mapanis. So, let's do it. At dahan-dahanin lang natin kasi medyo masyadong malambot. Madudurog kasi pagka mabilisan ang ating paggawa. So, nasalin na natin lahat sa bowl. At palalamigin natin to as I said. So, I'm gonna keep it for at least 10 to 15 minutes to make it cool. So, after 15 minutes, ilalagay naman natin siya sa container at gagawin natin ang preparation ng ating kakanin. So, nailagay na natin sa container ang ating sticky rice at ito na nga para malagyan naman natin siya ng additional na ingredients sa ating yummy sticky rice. So, ito na nga na i-ready ko 'di ba kanina yung sauce natin. So, tatakpan ko na to at ilalagay sa ating container with the sticky rice.
And next to that, ihahanda natin ang ating mango para makumpleto na yung ating yummy snacks. So, bumili ako ng hinog na mangga. At eto, i-ready natin siya para mailagay natin sa ating snacks. So yan guys, natanggalan ko na ng buto yung mango. So itatanggalin ko naman yung skin. Para maging okay yung pagtanggal ng skin at buo yung meat na makuha natin ng mango, is ginamitan ko to ng baso. Ayan. Kasi pagka kutsilyo kasi or knife, something knife, medyo madudurog yung laman. So perfect na yung gamitin yung baso para makuha natin ng buong buo ang meat ng ating sweet mango. So, almost perfect yung pagkakakuha natin ng meat ng mango at mahahati natin or ma-slice natin to ng buo din. This is it. Ilalagay na natin sa ating sticky rice yung ating mango. And look at that. It's so yummy. Yummy talaga yung ating mango sticky rice. So, ito na yung ating nilagyan ng mango at ilalagay na natin yung ating sauce. So, almost done na tayo sa ating sticky rice. We're done for our preparation and look at that. Look at my presentation of this sticky rice. Ang sarap-sarap niya talaga. Again, thank you for watching. Thank you so much.